OMG, sa wakas finally mga DDS, matutuwa dito, kakapasok lang. Just now, good news ito. Ayan, syempre itong balita ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Manila Times kung saan... Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, guys, kung nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Lumalabas na napakahina ang kaso o napakahinang mga ebidensya na sinabmitan laban kay Pangulong Duterte sa ICC. Totoo naman talaga eh. Talaga naman talagang napakahina talaga yung mga kay ebidensya kay PRRD. Diba? Para sa akin, napakahina lang yung kaso ni PRRD na yan eh. Alam naman natin na ang pinaglaban ni PRRD noon ay sa tama lang. Hindi siya nakipaglaban sa mali. Diba? Alam natin kung sino yung mga kinalaban niya. Diba? Eh, ang tingin ng mga Hinduropot eh. Kala nyo ba mala Hitler si PRRD? Kung mala Hitler si PRRD, baka pati ako, pati lahat tayo, wala na tayo dito sa Pilipinas. Baka lahat tayo na mahinga na. Diba? So, nasupalpal ang gobyernong ito dahil dali-dali nilang isinorender ang ating Tatay Dugong. Yung pala, wala rin eh. Sinasabi nilang 30,000 allegedly ang mga biktima. Ito, sa 30,000? Wala pa kang 30,000 yun? Bisa sila, sa lakas-lakas nila gumawa ng usap eh. 30,000, no? Yung mga ibang naging biktima, no? Namatay sa sakit. Diba? Sa iba namatay, parang gano'n. Hindi naman sa... Nako. Kung yung mga ganyan tahi-tahing mga istorya lang, mahirap yan. 1,000. Alam nyo, kaya hindi makabalik si PRRD o hindi pa makalaya kasi. Kung tutusin, hindi naman yun dahil sa kaso niya eh. Talagang ayaw lang talaga siyang pabalikin ng mga nandito. Diba? Yung mga taong galit sa mga Duterte, ayaw lang siyang pabalikin. Nako. Pero kung tutusin, kung magpapalit na tayo ng namumuno, magpapalit ng administrasyon at pumabor kay PRRD, kita mo bukas makakalaya na yan. Totoo yan, mga katunay. Hindi imposible yun. Posible yun. Pero sa ngayon talaga, is, di ba, parang imposible siya. Kasi alam natin na maraming kumukontra. Di ba? Kahit sabihin natin na mahina lang yung ebidensya na yan, alam natin mahina talaga. No? Pero kung yung mga tao talaga ay may personal na intensyon talaga na ganyan kay PRRD, ay mahihirapan tayo dyan. Biktima, ICC receives 300 applications for victim participation in Duterte case by Franco Jose Barona, December 21. 300 lang ang mga testigo nila. Nako. Then, out of the 300, fewer than 5% ang may related. 300, no? Doon sa 30,000, parang kinulang sila ng zero. No, na zero bakit? Kinulang ng dalawa, no? Dalawa. Tama ba ako dalawa? Dalawa, no? Kaso. The International Criminal Court Registry reported it had received only 303, to be exact, applications for victim participation
in the case against former President Rodrigo Duterte, describing the figure as limited, napakaliit, compared to the potential pool of victims. In a report submitted to Pre-Trial Chamber 1, dated December 19, 2025, the registry said the low number of applications was largely due to the absence of publicly available information on the specific charges. The prosecution's document containing the charges was filed confidentially on July 4, 2025, and no public version had been released as of the report submission. Considering that the DCC was only filed confidentially, the victims' participation and reparation section has been unable to provide any information regarding the crimes Mr. Duterte is charged with, the registry stated. It added that the victim support groups had informed the court that they would begin assisting potential applicants only after the DCC was issued publicly and its scope clarified. Ito na. Pakinggan nyo ha. 30,000. Allegedly, ang biktima. 303 lang ang nag-volunteer na mag-participate. Ito. O, nasa na yung 27,000? Kasi kung tutusin, sinasabi nila ng 30,000, kung totoo talaga yan, dapat nilabas na nila yan. Lalabas yan. Diba? Kaso nga lang, syempre napakahirap bumuo ng 30,000 na tao. Diba? Kasi, alam nila, sila nga nailista nila na 30,000 ang naging biktima pala. O, kung nailista nila o alam nilang 30,000, lahat yan, nagbigay pahayag na naging biktima daw sila ng kampanya ni PRRD noon. Di dapat ngayon, lumalabas na sila para makaganti sila kay PRRD kung talaga may atraso sa kanila sa PRRD. Pero bakit yung 27,000 na yun ay hindi lumalabas? Tama ba? 27? Ay, hindi. 30,000 eh. Hindi 3,000 yun. Ibig sabihin, 300 nga lang pala. 303 ba yun? 304. Ibig sabihin, 29,900. Putang ina, mahina ako. Sorry ah. Puta ina, hirapan ako sa mat eh. Pati yan, pero problema ko. Basta yon. O bakit 300 lang ang lumabas? Diba? Ano si Leonidas, 300 yung pelikula? Diba? Tinago muna yung ibang mga sundalo sa part 2 inilabas. Yung ano ng Spartan, tapos 300 muna inilabas sa una. Parang ganun ba yun? Oh. Kaya para sa akin kasi, wala eh. Gawa-gawa lang tong kay PRRD. Gawa-gawa lang na kaso yan eh. Gawa-gawang mga biktima lang yan eh. Diba? Kasi kung talagang totoo yung 30,000 na yan, lumabas na yan. May ba't sasayangin pa nila yung oras? O, diba? Ito na yung panahon para makabawi sila. Ito na yung panahon para mabigyan ng hustisya yung mga sinasabi nila mga nagbiktima. O, nasaan yung 30,000? Reklamo kami. Oh. Ito The registry further noted that fewer than 5% of the 303 applications appeared to relate directly to the 78 incidents of murder and attempted murder identified in the confidential charging document. Most applications describe killings or attempted killings allegedly committed during Duterte's anti-drug campaign during his term as mayor of Davao City
from 2011 to 2016 and as president from 2016 to 19, but did not fall within the incidents specified in the charges. Ito po, ganito po yun. Pag may kaso, importante yung nakalagay sa charge sheet o yung information kung tawagin. Kung ano ang nakasulat doon, doon lang magre-revolve sa ang kaso, ang trial. Any evidence or any kwan na hindi nakalagay doon sa charge sheet o information, wala. Okay. So, mayroong 78 allegedly murder or attempted murder. Yun ang laman ng kaso. Itong 303 na nag-submit ng application, less than 5% ang nagsasabi na doon lang. So, all Kontakin mo yung ginawa ni PRRD, no? Parang mas kinonsinte, mas kinukonsinte ng mga nagrereklamo yung bisyo. Di ba? Kasi alam naman natin, kinalaban ni PRRD, mga nagpapakalat ng bisyo eh. Oh, mas kinonsinti naman ng mga taong nagrereklamo kay PRRD yung bisyo, kaya ginanyan siya. Kaya yung mga nagpapalaganap ng bisyo na yan, siguro ngayon tuwan-tuwa. 'Di ba? Tuwan-tuwa sila ngayon nagpipiesta. Kaya nagkakaganyan din eh. Talagang hinihigpitan yung paglaya ni PRRD. 'Di ba? Syempre, kapag nakalaya si PRRD, kapag nanalo si BP Sara, edi ang negosyo malulugi na naman, malilugi na naman yung negosyo nila. Kapag mga Duterte na naman na nakaupo, syempre bawal sa mga Duterte yan. Ganyan na naman ang mauulit. Hindi na naman magiging masaya yung mga nagpapakalat ng bisyo. Ngayon sigurado hay-hay na sila eh. 'Di ba? Wala nang masyadong wala na masyadong pumupuksa sa kanila eh. Hindi na nga sila masyadong pinag-uusapan. Hindi na nga sila masyadong tinututukan yata. Bihira na tayo makabalita ng ganyan, nahuli si ganito sa ganyan, nasa droga, nahuli sa ganito, wala na. Ano nababalitaan natin ngayon? Puro mga kabataan, nagsasaksakan sa kalsada. Di ba? the rest, wala. Hindi nakapasok doon sa charge sheet o sa information sa kaso. So, 5% of 300. Paano yan? Ma-compute. Kakaunti. Kung 10%. Kaya mahina talaga yan. Kasi 300 lang yan eh. Diba? 300 lang yan. Hindi ganun karami. Diba? 300 lang yung sinasabing naging biktima. Mamaya may bawas pa yan eh. Siyempre, yung iba dyan, sigurado bang kasama dun sa kampanya ni PRRD na naging biktima ka mo? Hindi naman talaga parang ano yan eh. Yung mass murder ba tawag doon? Parang ganun. Hindi naman ganun eh. Diba? Tapos pinarating pa sa ICC. Parang ano eh. Nagkaso ka ng nagtakaw ka ng sinampay, pina-ICC mo pa eh. O nagnakaw ka ng bisikleta ng kapitbahay mo, pinadala mo pa sa ICC. Bakit hindi na lang ganun, no? Kasi parang ang sarap doon, nasa ibang bansa ka eh. Kuwari, may magnanakaw, may akyat bahay. Dali nyo sa ICC, doon na lang ikulong. Kasi kita nyo yung mga ganyang kababang kaso, ina-ICC nyo pa. Bakit hindi nyo dinala dito sa Korte Suprema natin dito si PRRD? Handa namang harapin ni PRRD yan. Natatakot kasi baka ma-absuelto si PRRD. Di ba? So, kung 5%, 15. So, lumalabas. Dito, sa Pilipinas bilyon-bilyon ng mga ninakaw, bine-baby pa eh. 15 lang o 15 lang ang testigo nila. Paano ngayon yan? Crimes against humanity. Tapos 15 lang ang testigo. Wow! Anyway, Dami to me, this is a good development. Magkakaroon ito ng pag matuloy ng trial
Oo. mas malaki ang chances na mananalo Oo. ang ating Tatay Digong. Oo. Kasi Para sa akin, malaki talaga ang chance. Kumbaga, ito, panalo na talaga si Tatay Digong sa kasong to eh. Wala na talaga eh. Kaya hindi lang talaga matapos-tapos yan. Dahil syempre may mga pumipigil dyan eh. Totoo lang. Pero ang ICC dapat mag-ingat na sa kilos nila dahil nakatutok na sa kanila yung mata ng Amerika, ng Russia. 'Di ba? Marami na rin nakatutok sa kanila. Kaya ingat-ingat na sila sa kilos nila. saan kasi preponderance of evidence, Stigo. Kaya wag na sila magpapapaniwala kay Trillanes masyado. Yung ICC, nako. Kakanti ang mo, wala. Kasi ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Tao. Yun. Kailangan patunayan nila. Crimes against humanity. Papaano? Crime against Labing lima humanity, no? Lalabing 5 lang. So, O 300 ba yun? malaki pa ang pag-asa natin, Wala pa siguro mga dun. ka-DDS. Yes. Ituloy lang natin ang pagdarasal. Yeah. Sabi ni Atty. Roque, may dalawa pa tayong hihintaying desisyon na kung favorable ang desisyon nito, makakalabas si Tatay Digong. Yun. Una, yung fitness of Tatay Digong to undergo trial. Short memory na daw si Tatay Digong. So kung short Siyempre, memory, nakakaedad na eh. wala na. He cannot stand trial. So, Kung tutusin I talaga, hope yung ala na, evaluation kailangan ng talaga si tatlong Tatay expert Digong pabalikin na rito magpabor eh. kay Tatay Palayain Digong, eh. sasabihin nila na wala na. Mahina na ang kanyang memory. Hindi siya. Yes. Pag sinabi ng mga experts na Duterte is not fit to undergo trial, panalo na. Eh sila, ganyan ang ginawa nila kay PRD, pinatapon sa ICC sa Dahig. Kapag pag nagbago administrasyon, doon naman ipatapon yung mga nangungurakot sa Amazon River. Joke. Lalabas si Tatay Digong. Ano pa? Jurisdiction issue. Hindi pa ito na desisyonan. Pag sabing walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Yung pa Duterte. isa, yung jurisdiction ng labas na. ICC. Okay, granting na hindi tayo manalo sa dalawa, tuloy ang trial, ito, pag-asa natin dahil kakaunti yung kanilang mga testigo. Yes. So, nasaan na yung sinasabing 30,000? So, to Hirap me, na magbayad ng 30,000 na kataong yun eh. isang sampal sa muka sa administrasyon, Marcos Jr. at si dating Secretary DOJ. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natin ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.